Going back to the weather, we have a Pag-asa weather forecaster, John Manalo, joining us now to talk about the latest. John, kamusta? Where is this LPA headed? Magandang umaga, at yung LPA po na ating minimension ay tuluyan ng naging bagyo, at ito po ay may local name na Kiko. Ito po ay papunta sa Hilaga o pa-northward, papalayo pa lalo sa ating bansa, at sa kasalukuyan ay wala itong direktang epekto. Ibig sabihin yung kaulapan na associated dito sa low pressure, dito kay bagyong Kiko, ay hindi nakakaapekto sa ating bansa at hindi rin ito napapalakas yung hanging habagat. Pero sa kabila nito ay nagpe-persist pa rin naman yung habagat sa kanlurang bahagi, mainly ng Luzon, no? Kaya makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Okay, pag sinabi mong tuluyan ng naging bagyo, nasa tropical depression level ba yun? Yes po, nasa tropical depression level po ito. At yung tropical depression na si Kiko, saan ang trajectory niya? Paakyat? Opo, palabas ng Philippine Area of Responsibility. And tama Generally, po ba yung pagkakaintindi opo. ko na hindi naman po siya nakaka-affect sa habagat? So what we're experiencing now, if ever we get to experience rains, this is purely on the southwest monsoon? Yes po, tama po yan. Okay. All right. How long do we expect the effects of habagat to persist? Usually hanggang September po ay nagpe-persist yung habagat, and sometimes nag-extend yan hanggang early October, pero yung October kasi usually ay transition na yan papunta rin sa northeast monsoon or amihan. Pagdating po ng October, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan. Yes po. Pero mahalaga din po na malaman din natin or i-communicate natin na during southwest monsoon, during habagat period, may mga times na nagkakaroon tayo ng enhancement. Ibig sabihin, may mga times na sobrang lalakas ng habagat rains, at meron din namang times na may mga atmospheric factors. Halimbawa, malakas yung easterlies, mababawasan naman yung epekto ng hanging habagat. Ibig sabihin nun ay pansamantalang hindi naman tayo makaka-receive ng mga pag-ulan, at ito yung associated din sa tinatawag natin na monsoon break. At yung amihan, yan yung nagdadala ng malamig na hangin tuwing Burr months. Yes po, opo. Okay. How many typhoons do we expect to affect the country this month? Kakapapasok lang po natin ng Setyembre. Na-reach ba yung target or yung forecast target ng Pag-asa noong Agosto? Noong August po, 2 or 3 na bagyo yung ating ine-expect. Pero ang pumasok during that period is about 5 na iba't ibang bagyo. Pero mahalaga din po na may communicate natin na yung binibigay natin na forecast ay based on climatological data. Ibig sabihin, yun yung ine-expect natin. Pero that doesn't mean na exactly kapag na-receive na natin yung, halimbawa, ngayong buwan naman, ang ating ine-expect na bagyo ay 2 to 4. So, yun yung based on historical data. Pero that doesn't mean na kapag naka-4 na, ay hindi na pwedeng maging 5. So, yun po. Okay. Yung localized thunderstorm na nangyari over the weekend, what allows that to happen? Is it the interaction of an LPA and the habagat? So, kailangan po ba nandun yung dalawang elemento na yun para magkaroon ng localized thunderstorm? Well, yung localized thunderstorm po kasi ay derived from the convective clouds. Kapag yung convective clouds ay na-form, halimbawa, during daytime, nagkakaroon tayo ng evaporation dahil naiinitan yung kalupaan natin. So, yung hangin, dahil maritime continent tayo, mataas yung moisture content sa atin. Kaya mabilis magkakaroon ng moisture na aakyat kapag nainitan. At yung mga kaulapan na yun, nakadepende po doon kung magiging well-organized siya, kung sobrang laking kaulapan ba niya. Tawag po natin dito ay convective clouds. At kapag sobrang laki at well-developed yung kaulapan na to, yun po yung nagdadala ng mga malalakas na pagulan katulad nung nangyari nung Saturday. Pero not necessarily na dapat ay may influence ng habagat or LPA. Talaga ito dahil dun sa binanggit natin na features. May tinatawag din tayo na afternoon rains dahil sa warming during daytime, dun nabubuo yung kaulapan, and then during afternoon, dun na nagiging enough yung mga clouds para magkaroon ng precipitation. Kaya mas mataas yung tsansa ng mga thunderstorms during afternoon and night.
Kumbaga parang sa natural effect nung moisture at nung heat at yung pag-akyat niya, pag-evaporate. Pero hindi po ba nakakagulat yung level of rainfall na naranasan po natin just because of a localized thunderstorm? That means there's a possibility of that happening again kahit wala po tayong LPA o habagat sa area? Yes po. Opo, pero yung case na yon na nung last Saturday, no, ay nung tinignan natin, nagkaroon tayo ng post-analysis, yung katumbas na mga pagulan nun ay umabot ng about a week. Parang yung katumbas niya na ulan, dapat isang linggo niya yun ibubuhos, pero ibinuhos lang niya nung araw na yun, nung Saturday. So, very rare case po siya. And then, tinignan din natin yung return period. Gaano ba kataas yung posibilidad na mangyari yung mga ganong cases? So, about 10 to 15 years yung return period nun. So, very rare event po yung nakita natin na event. Pero that doesn't mean na hindi siya posibleng mangyari. So, andun pa rin po yung posibilidad. So, maaaring maulit, pero 2035 pa o 2040? Well, Sabi mo kung masusunod niya yung maximum, pero pwede po within that year. So, ganun yung interval niya in terms of statistics. Okay, at least naiintindihan na po natin na kailangan natin maghanda all the time, especially during this season. Yung mga ganyan na localized thunderstorm, hindi nangyayari yan during January, during the summer season, the dry season. It's usually during the wet season lang. Mas usual po, pero that doesn't mean na hindi siya nangyayari. Nangyayari pa rin po ito. Okay, all right. Thank you so much for breaking that down for us. It is good to know that the tropical depression is not heading towards the Philippine Islands and moving up north. So hopefully, the other countries do stay safe. Maraming salamat po sa inyo. We have Pag-asa weather forecaster John Manalo.